Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig niyo man sumunod sa akin, limutin niya ang bukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahanap na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahon niyon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May napakalalim at napakahalaga pong katotohanan ang gusto ko pong ibahagi sa inyong lahat. At para maintindihan po natin ito, nagdala po ako ng rosaryo. Ito po ang aking rosaryo. Tingnan niyo po. Isipin niyo po, ang rosaryo ito ay ang inyong mga pangarap, inyong mga mithiin. Ito po yung mga gusto, mga hinahanap sa buhay, mga plano. Ngayon po, natural, kung gusto mo isang bagay, di ba, hahawakan mo ito ng mahigpit. At pilit mo itong ilalapit sa'yo. Di po ba? Sa umpisa, kaya mo pang hawakan. Pero habang tumatagal, di ba, nakakapagod din, nakakangawit din. At darating po ang sandali, mabibitawan mo. Tingnan niyo po kung ano mangyayari kapag nabitawan. Yung malapit sa'yo, lumalayo. Hindi po ba? Kapag pilit mo nilalapit sa'yo, darating ang araw, ito ay mawawala, ito ay lalayo. Amen? Kapag pilit mo hinahabol ang isang bagay, darating ang araw na yan ay iiwas din sa'yo. Ang kapatid, ganyan din po sa maraming bagay sa ating buhay. Kapag sobra mong hinahabol ang mga bagay-bagay dito sa mundo, sila ay tatakbong palayo sa'yo. Amen? Pero kapag natutunan mong magtiwala, maghintay sa Diyos, yung hinahanap mo, sipin niyo po, dito, siya mismo ang lalapit sa'yo. Huwag mong habulin, huwag mong hanapin, iwasan mo nga. Pero darating ang panahon, tingnan mo, siya mismo ang lalapit sa'yo. Amen? May kasabihan nga, the more that you chase it, the more it slips away from you. But when you surrender, many things will find its way back to you. Hindi po ito kamalasan. Ito po ang katotohanan ng buhay. Ang tawag po nila dito sa psychology is the law of the reverse effort. Ibig po sabihin, kapag sobra kang nagpupumilit, ang mismong pagpipilit mo ay nagiging hadlang sa gusto mong mangyari. Halimbawa po, kapag pinipilit mong matulog, di ba, lalo kang nagigising. Kapag trying hard ka sa pagkanta, mas lalo kang nasisintonado. Hindi po ba? Kapag desperado ka na magustuhan ka ng lahat ng tao, doon sila lalong nata-turn off sa'yo. Kapag sobra mong iniisip na ayaw ko magkamali, minsan doon ka pa lalong nagkakamali. May napakaganda pong prinsipyo sa cybernetics. Ang sabi po nila, trying too hard jams the mechanism. O nga naman po, kapag sobra ang puwersa, sumasabit
ang makina. Ang effort na dapat sana tumutulong sa'yo, siya ang nagiging balakid. Siya ang nagiging hadlang. Hindi mo po sinasabi na masama ang magsumikap. Hindi po masama ang magtrabaho. Hindi naman po masama ang mangarap. Pero tandaan niyo po ito, unawain niyo ito. Magkaiba po ang determination sa desperation. Ang determination, may kapayapaan ang loob mo. Pero ang desperation, may takot ka, may pangamba ka. At alam niyo po, ang desperation, naaamoy yan ng mga tao. Kapag pinipilit mo ang isang relasyon, di ba? Napapagod din yung nagmamahal sa'yo. Kapag pinipilit mo yung anak mo na magbago, mag-aaway lang kayo. Lalong pagre-rebelde yan sa'yo. Kapag pinipilit mong kontrolin ang lahat sa buhay mo, ikaw ang nasisira. Ikaw ang napapagod. At bandang huli, ikaw ang nagagalit, ikaw ang naiinis, ikaw ang nagwawala. Mga kapatid, wala ka dapat puwersahin sa buhay mo. Amen? Gusto mo bang maging masaya? Gusto mo bang maging payapa? Let it be. Kantahin niyo po yung napakagandang kantang yun. Sino pong kumanta, di ba? Yung Beatles. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Those are words of wisdom. Let it be. Ano man yung bagay na yan, hindi mo man gusto, hindi mo man pinlano, nasasaktan ka man. The first step to peace, to happiness, to success is you accept. Let it be. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon, napakaganda ng turo niya sa ating Ebanghelyo. Whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Hindi mo ba parang baliktad yun? Pero ibig sabihin lang ng ating Panginoong Jesucristo dito, kapag sobra ka sa pagpipilit, sa pagkakapit sa buhay na ito, pag sobra kang kapit, pero kapag natutunan mo, sinabi, Lord, hindi ang kagustuhan ko. Kung hindi ang kalooban mo, doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan. At ito po ang lihim ng mga banal. Hindi po sila naging masaya dahil nakuha nila lahat ang gusto nila. Naging masaya ang mga santo dahil natutunan nilang tanggapin ang binibigay ng Diyos. Tandaan niyo po, ang tuwa ay parang anino. Happiness is like a shadow. Sinubukan niyo na po bang habulin yung anino niyo? Ano pong mangyayari kapag hinahabol mo yung iyong anino? Di ba? Lalo yung lumalayo sa'yo. Pero kung ikaw ay maglalakad papunta sa liwanag, pansinin niyo po yung anino niyo, siya yung sumusunod sa'yo. Hindi po ba? Ganyan din po sa buhay. Subukan mo habulin ang iyong saya, ang sarap, ang kayamanan, ang kapangyarihan. Ano po mangyayari? Yung mga hinahabol mo, silang umiiwas sa iyo. Pero kapag hinabol mo ang Diyos ng liwanag, yung saya, yung hinahanap mo, at higit pa, silang lalapit sa iyo. Amen? Maganda pong itanong ito, magandang pagmunihan ngayon. Ano ba yung mga bagay na hinahanap mo? Ano ba yung mga bagay na hinahabol mo? Ano ba yung mga bagay na pinipilit mong mapasayo? Gusto mo bang makalimutan yung masakit na nakaraan? Gusto mo bang bumalik sa dati? Yung iyong saya, yung iyong lakas? Naghahanap ka ba ng pera, pangbayad, ng utang para masolusyonan na ang iyong mga problema? Mga kapatid, anyayahan ka ng Diyos ngayon. Kung gusto mong makatanggap, bumitiw ka muna. Amen? Bumitiw ka sa sobrang pagkokontrol mo. Bumitiw ka na sa pag-aalala mo. Bumitiw ka na at makikita mo, yung iyong hinihingi, siya mismo ang lalapit sa iyo. Ipagkakalabanan ng Diyos. Ang hawakan lang natin mas mahigpit ay ang Diyos. At ang kanyang plano. Remember, God's plan are better than yours.
Mas magaling na engineer ang Diyos. Magsimula po noong unang panahon, gumagawa na siya, di ba? Ang mundong ito, pagkaganda-ganda. Ang Diyos, tinuruan pa nga gumawa ng bangka si Noah. Ang Diyos, siya pa nga ang nagbigay ng measurement para mapagawa ang templo. Kaya nga ang Diyos, tingnan niyo, ang pinili na maging tatay-tataya ng ating Panginoon, isang karpentero. Mas maganda, nakasukat ng mabuti ang plano ng Diyos. Tayo madalas nagpaplano tayo, pero hindi naman natin alam ang lahat na mangyayari. Hindi po ba? Pero ang Diyos, kapag nagpaplano siya, hindi lang 2 steps ahead, hindi lang 3 steps ahead, 100 steps ahead, 1,000 steps ahead. Hindi man natin alam, higit sa ating naiintindihan. Hindi po ba? Dahil kapag ang Diyos ang ginahawakan mo, kahit na mawala ang lahat, may natitira pa rin. At ang natitira ay higit sa sapat. Amen? Pero kapag ang mundo ang ginawakan mo, subukan mo, kahit na makuha mo ang buong mundo, maaari naman mawala ang iyong kaluluwa. At kapag wala kang kaluluwa, wala kang buhay. At ano ang saysay ng iyong mga nakuha, ng iyong mga nakamtan? Wala. Hindi po ba? Kaya tandaan niyo po, hindi lahat ng mga hinahabol ay dapat habulin. Ang pinakamahalagang hanapin natin ngayon ay ang Diyos. Pero kapag ang Diyos, ang una mong hinanap, ang mga tamang tao, ang mga tamang biyaya, ang tamang panahon, at ang tamang pagpapala, darating din para sa iyo. Kahit na hindi mo pwersahin, kahit na hindi mo pilitin. So remember today, my dear friends, less forcing, more trusting, less controlling, more surrendering, less chasing the world, and more following Christ. At doon po natin tunay na matatagpuan ang pinagpalang buhay na pinapangarap ni Jesus para sa atin. Amen. Tuloy po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating makasal at panalangin. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging magsarili at naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasalin ang kanilang krus ng pastoral na pagkahinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangailangan. Makakatuyo ng aking labahin. Ama naming Panginoong Jesucristo, tanggapin mo ang mga panalangin na naglalakbay mong bayan, na naghahanga na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa yapak ng iyong anak. Siya nabubuhay at nag-aari kasama mo, at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paso. Ano ba yan?
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapagyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, binigay mo sa amin ang bugto mong anak na pinakamamahal. Pagkaloob mo kami makakisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Punta sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Super lakas ng pasalamatan. ulan. Ang naming makapangyarihan, tunay na marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ayun, Sa breakfast. pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dating ang pag-ibig niya ang nagbubunso Tapos na papaya. maghain ng sarili. Na kami matubos, kaya't tinangko siyang nakatayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliran, silibat, dugot, tubig, ang masaganang lumana. Kaya't sambayanan mo dito na banaang. Ito ang sangkatauhan na akit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubulgi sa iyong kadakilaan. Padala ko sa mister ng mga damit niya papalit kasi baka mabasa siya. Ay, hindi na pinadadala ng damit. Damit, towel, maliit na towel, hat, jacket, especially payong. Gusto maulan na ngayon, guys. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Dahil bibisita na siya sa basement ngayon. Gayun din naman na matapos Wala ang akong una, coffee ginawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. So, padala ko siya ng Dapat niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ubuhos para sa inyo at para sa lahat. Siya'y pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kaya mayroon akong mga maliliit na buti. Talagang tiniksig ko talaga para dyan. This one. Isa pa this one. Eh, malaking tulong yan guys. Kasi minsan may mga pinagdadala akong maliliit na battery. Dahil sa ang pupunta ngayon, bisita sa basement. Minsan nagkakapiyan sa sasakyan. Kaya
Lalo kapag mula. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo iyong simbahan na gana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Dahil hindi naman Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, ay pag-iiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoon, Yesu Kristo. Worship natin. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, na sa walang hanggan. Sa nakagaling na utos sa nuna ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Parang pagbuhatin niya ito guys. Sumasalangit ka, Ano naman? Ano naman sinusunod ko lang. subutin ang loob mo dito sa lupa para ng sarangin. Yun lang guys. Tapos na tayo.